Sa magandang araw po ulit sa ating mga kababayan at especially sa ating mga healthcare workers, and welcome to Health Matters, ang inyong gabay sa mas ligtas at mas malusog na pamumuhay. Muli ako po ang inyong doktong at ngayong araw, pag-uusapan po natin ang isang napakahalagang paksa. Ito po ang kaligtasan at kalusugan ng ating mga medical facilities, lalo na mga healthcare workers na nagtatrabaho dito. Alam niyo po ba na ang workplace safety ay hindi lamang para sa mga manggagawa, kundi para rin sa ating mga pasyente? Tara, samahan niyo ako sa isang makabuluhang talakayan. Sa Pilipinas, may malinaw tayong mga batas na nagtatakda ng workplace safety standards. Ito po ang Republic Act number 11058 o ang Occupational Safety and Health Standards Act. Ito ay naglalayong tiyakin na ligtas ang ating mga lugar ng trabaho. Para sa mga medical facilities, ito ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng on-site clinics or first aid rooms or pwedeng employees health clinic na may kumpletong kagamitan at trained personnel tulad ng doktor, nurse at mga first aiders. Kailangan din po natin ng regular na training program para sa lahat ng empleyado upang maging handa sila sa anumang emergency situation tulad ng basic occupational safety and health seminars. Karapatan din po ng mga manggagawa na mag-ulat ng anumang panganib. Pwede rin po silang tumanggi sa hindi ligtas sa trabaho nang walang takot sa parusa. Ang mga batas na ito ay mahalaga dahil nagbibigay ito ng proteksyon, hindi lamang sa ating mga healthcare workers, kundi pati na rin sa ating mga pasyente. Ngunit kahit may mga ganitong mga batas, maraming hamon pa rin ang kinakaharap ng ating mga ospital at mga klinika. Ilan dito ay, una, kakulangan sa resources. Maraming hospital pa rin, lalo na sa probinsya, ang walang sapat na budget para sa modernong kagamitan o pag-upgrade ng kanilang mga medical facilities. Underreporting of incidents. Maraming aksidente o maraming sakit na dulot ng trabaho ang hindi inuulat ng mga manggagawa, kaya mahirap gumawa ng tamang polisiya para maiwasan ito. Pangatlo, training gaps. Alam niyo po ba na hindi lahat ng healthcare workers ay hindi nabibigyan ng sapat na kaalaman tungkol sa occupational health standards at emergency protocols? Paano natin mapapabuti ang workplace safety at health systems? Narito po ang ilang solusyon. Unang-una po, napakahalagang leadership and governance. Dapat po lahat ng health facilities ay nagtatag ng kanilang mga occupational safety and health committees upang masigurong nasusunod ang mga patakaran at mamonitor ang workplace hazard araw-araw. Pangalawa, technology integration. Gumagamit din dapat po tayo ng mga digital tools tulad ng AI-powered monitoring systems para mabilis matukoy ang mga panganib at mapabilis ang emergency response. Pangatlo, regular training programs. Siguraduhin may regular na pagsasanay para sa lahat ng mga empleyado mula sa janitors hanggang sa senior medical staff upang maging handa sila sa anumang sitwasyon tulad ng mga earthquake drills. Pang-apat, napakahalaga rin po ng collaborative efforts. Kailangan po natin makipagtulungan sa ibang ospital o ibang organisasyon upang magbahagi ng resources tulad ng ibang medical equipment at best practices. May ilang ospital din dito sa Pilipinas na nangunguna pagdating sa workplace safety. At maraming salamat po sa kanilang proactive approach. Halimbawa, ang paggamit ng electronic health records ay nakakatulong upang masubaybayan ang kalusugan ng mga empleyado at pasyente ng mas epektibo. Sa ibang bansa, tulad ng Hong Kong at Singapore, may occupational health clinic sila na nagbibigay daan para maagang mag-diagnose ang magamot ang mga work-related diseases. Dito po sa Baguio General Hospital and Medical Center, meron po tayong malaking employees health clinic para magsubaybayan at mamonitor ang ating mga healthcare workers. Ang pinakamahalaga ay ang pagpapalaganap ng kultura kung saan inuuna ang kaligtasan bago pa man mangyari ang aksidente o sakit. Tandaan natin ang kasabihang prevention is cheaper than cure. Sa pamamagitan nito, masisiguro nating ligtas hindi lang ang ating mga manggagawa, kundi pati na rin ang mga bawat pasyente nating inaalagaan. Muli mga kababayan, panahon na para seryosohin natin ang workplace safety at health, lalo na sa ating mga medical facilities kung saan nakasalalay ang buhay hindi lamang ng mga manggagawa kundi pati na rin ng mga pasyente. Kung kayo po ay isang employer, siguraduhin sumunod sa Republic Act 11058 at ang Occupational Safety and Health Standard Guidelines.
At kung kayo naman ay isang healthcare worker, huwag po kayong matakot magsalita kung may nakikita kayong pagganib sa inyong workplace. Huwag kalimutan, sundan kami dito ulit sa Health Matters para sa iba pang mahalagang usapin tungkol sa kalusugan. Hanggang sa susunod nating episode, ingat po tayong lahat.